siya lalo talagang nalulubog, eh. Doon siya lalong ano, eh, nadidiin ho mga kababayan. 'Di ho ba? Oh, biruin mo eto, yung doon sa SOSE, yung doon sa SOSE, tingin ko administratibo lang naman ang dapat magiging kaso ni Rodante Marcoleta. Ay pasensya hindi ko po na ano, iko-correct ko na lang po 'no, kung gano'n. Pero siguro natakot dahil baka madiskwalipika, yung pagiging senador niya dahil sa hindi niya pagsulat doon sa SOSE, eh, umamin. Ang sinabi niya, "Oh, totoo naman po may natanggap ako." Akala ko din siguro ni Rodante Marcoleta na 'pag siya ay umamin, 'pag sinabi niya yung totoo, eh, ligtas na siya. Hindi naman po ganoon yun, mga kababayan. 'Di ba? Hindi naman ho gano'n yun, mga bossing na, "Oh, porket inamin ko na, tapos bakit kakasuhan niyo pa ako?" Hindi ho po obra gano'n, mga bossing. 'Di po ba? Oh. Sabi ni Jenny Ramos, nauna kasi ang yabang, yan tuloy. Ginawa ni Marcoleta, nag-explain, nagsalita, sinabi niya, nakatanggap naman po talaga ako. Ano? Nakatanggap naman po talaga ako. Oh, nung ako ay congressman, dun nalaglag po. At tapos, syempre, yung magsasampa ng kaso, titiyakin, sisiguraduhin, ito ba ay hindi para sa eleksyon? Eh kaso, hindi isinulat sa SOSE ni Marcoleta. Ayun, laglag ang tuka ni Marcoleta. Diba? Paano mo ngayon i-justify? Paano mo sasabihin sa korte, yan po ay ginamit ko para sa aking kampanya. Yung pera na ibinigay nila defensor na 75 million. O sige nga, tingin nga, asan na yung SOSE mo? Wala doon sa SOSE. Aray ko po. Aray ko. Doon nayari. Kaya, plunder ang kinabagsakan ng kaso ni Marcoleta. At yung mga INC naman po, mga bossing, eh, pinagtatanggol po si Rodante Marcoleta. Mga kababayan. Sabi ni Mike Santos, syempre may kapalit yan, no? May kapalit yan. Ano yan? Ang dami namang zero niyan. Sino naman po ba ang magbibigay ng 75 million nang hindi aasa ng kapalit o in future ay hindi ka gagamitin niyang mga yan? Syempre po, lalo na yung mga yan, umaasa na maging senador si Marcoleta, eh baka dahil siguro naisip na din ni Mike Defensor na sa mga susunod na mga panahon, baka etong mga negosyo ko, yung mga bahay bembangan, eh masilip. Kaya kailangan ko isang malakas o isang senador na magtatanggol sa akin. Pwede hong ganon, di ba? Yung mindset ni Boss Not B. Oh, Ping Laksamana, kala niya hindi siya manalo sa Senado o sa senador. Binulsa yung 75 million. Naku po. Aray ko, kapag kaganyan, yari sila kay Defensor. Ngayon po, mga bossing, pumunta naman po tayo kay Amy Marcos. No? Kay Manang Amy Marcos ho, mga bossing. No? Eh kasi dito, nung nag-speech ho, eto, tingnan mo, may makulit na, oh. Nung nag-speech ho, no, si Manang Amy Marcos, mga kababayan, galit. You galit? Why? Oh, go down na. No. Biruin mo, nagbablog ka, nagbablog ka, may ganito. May nangungulit. Oh, you sit down na. You play. No? Ang sabi dito, yung speech ni Amy Marcos doon po sa mismong Iglesia ni Cristo, mga kababayan, eh, gobyernong tulog, lasing daw sa kapangyarihan, mga boss chief amo, sir. Oh, yan o, yung binanggit ni Amy Marcos. Mga boss chief amo, sir, mas malala pa nga ho yung sinabi ni Amy Marcos doon sa parali po eh. 'Di ba? Doon talagang sinabi niya, bangag ang aking kapatid, gumagamit ay pinagbabawal ang aking kapatid. Wala nang naniwala. Tapos ito umulit pa ulit. 'Di ba? Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Hindi ko maintindihan. Madaming ang mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, naiinis na kay Pangulong Bongbong Marcos dahil daw po masyado na siyang sinisiraan
at puro panggagago na ang ginagawa sa kanya ng mga Duterte, eh hindi pa din siya kumikibo. 'Di ba? Tapos paano mo ngayon sasabihin, lasing sa kapangyarihan 'yan? Ni wala tayong nakikita na pamumulitika. Ang mahilig pong mamulitika, yung kampo ng mga Duterte po. 'Di ba? Binatikos, no? Binatikos ni Senator Amy Marcos ang administrasyon ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na umano'y pinipiling bumiyahe sa ibang bansa imbes na tugunan ang problema ng mga Pilipino. Sandali! Uy! May meeting yata ang presidente sa Canada, di ba? Hindi naman ito kagaya ng vice-presidente na lalabas ng bansa, pupunta sa ibang bansa at pagkatapos dahil lang doon sa pagbisita kay dating presidente. Di ba, Tato? Ang Pangulo, talagang merong mga meeting sa ibang bansa. Hindi kagaya ng vice-presidente. Puro lakwat siya lang. Yun. Binabagyo yung Davao nung isang buwan. Si Baste, nasaan? Lumipad, umalis, naspatan sa China kung di ako nagkakamali doon. Diba? Ang vice-presidente, nasaan? Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nasaan? Nasa Pilipinas. Talagang nakapokus doon sa bagyo. Sinabi ito ng senador sa kanyang talumpati sa rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ako talaga mga kababayan, ngayon talagang lumalakas yung iniisip ko na pinambabala ng Iglesia ni Cristo si Amy Marcos. Kasi kung totoo po na hindi nagustuhan ng Iglesia, no, yung mga binanggit, sinabi at hindi po alam ng Iglesia yung mga sinabi ni Amy Marcos noong una silang nagrally, yung tungkol po sa bangag-bangag, hindi na po paakyatin to sa pangalawang pagkakataon. Halos kaparehas lang din yung sinabi niya, gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Itong gobyerno ay bangag. Parehas lang po, mga kababayan. Ibig sabihin, talagang magkakasama sila at talagang yan ang gusto nilang mangyari. Pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa po sa nakikita ko, mga bossing, na kung bakit talaga sila nagrarally ay dahil po, ano na ngayon? June 1, no? Alas 10:29 ng gabi. 1 oras at 31 minuto na lang mga kababayan, ados na ng July. Tama ba? July yung sinabi ko? July. Ados na ng July, mga bossing. At kailan po umpisa ng impeachment? 6 po ng July, mga kababayan. Tingin ko talagang yun ang focus niya. Kaya lang, 11,000 o onte, tapos ang sabi wala na nga daw po yung permit para sa INC, hindi na tuloy, hindi na ibinigay. 'Di ba? Mamaya natin yan ilagay.